Good day mga kanegosyo, nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon, tungkol sa business model ng sari-sari store mga kanegosyo. Ito, way back 2015 mga kanegosyo. Nalugian na ako ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon, nagninegosyo pa rin mga kanegosyo. Sa loob ng 10 taon yan mga kanegosyo. Kaya lagi kong sinishare yung experience ko sa sari-sari store mga kanegosyo dahil ito yung marami kong learnings. At kung nagsisimula ka pala magnegosyo, advantage mo na to kung napapanood mo yung video ko kasi ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. At kaya tapusin mo tong video na to. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Way back nung panahon ng pandemic mga kanegosyo, halos lahat ng, hindi man lahat, 95% ng negosyo na malapit sa school, puro nag-close. As in, close. 2 years, almost 2 years din kasing online class ang mga school, mga kanegosyo. Ang community pinaglilingkuran ko is mga college student. Talagang walang customer talaga, kaya napilitan ako mag-close mga kanegosyo. At after ng sari-sari store na tayo ko yung barbecuehan, tumagal din siya ng almost 1 year din mga kanegosyo, years din. Ang sari-sari store ko mga kanegosyo, tumagal naman siya ng 6 years sa akin mga kanegosyo. Na negosyo. Kumbaga yun talaga yung sunod ko naman after ko nalugian ng barbecuehan, bilyaran mga kanegosyo. Taga Cavite kasi ako mga kanegosyo. At nung nalugian ako ng business sa QC, Cubao, bumalik ako ng Cavite. At naisipan ko naman magtayo ng bilyaran. Malapit din sa school. Kung ang school naman na pinagtayuan ko ng bilyaran sa De La Salle Dasma. DLSU Dasma naman. May permit to mga kanegosyo baka sabihin nyo bawal. Bawal lang naman within 100 meter radius malapit sa school. Lagpas na ako sa 100 meter radius ng school mga kanegosyo. Medyo malayo-layo yung pwesto kong bilyaran. Pero pinupuntahan to ng mga college student ng Lasal. Pero nagkataon lang din, kaya nalugi yung negosyo ko. Umabot din ako ng years dito. Kasi although may face-to-face na, pero sobrang konti nagpe-face-to-face class mga 2022 to 2023. So, sobrang konti. Kaya, kailangan ko rin ng panggastos, rent, pambayad sa renta. Kaya napilitan din talaga akong mag-close. Yung pang-apat ko namang negosyo, mga kanegosyo, is tungkol sa rental. Nagpaparent naman ako ng space. Kung kailangan nyo ng study area, kailangan nyo ng inuman. Kasama din yung nalugi mga kanegosyo. Umaga, marami din ako experience doon. Pero medyo na may mga idea na ako sa mga focus in one, may idea na ako sa market ng mayaman, level 2 business model. Kasi kaya lagi kong sinishare yung sari-sari store. Kasi ito yung wala talaga akong as in alam sa mundo ng pagninegosyo. Zero as in zero. Di ko alam ng sari-sari store na hindi pala mali-level up sa scale up sa level 2, hindi ma-apply ng franchising business model, hindi ma-apply ng distribution business model, licensing, platform. Kumaga forever siyang level 1. Forever kang reseller mga kanegosyo. Kasi sobrang dali buksan ng sari-sari store. Magtayo ka ngayon, bukas may kalaban ka na agad. Ganun siya kadali buksan. Kaya nga ang tawag sa sari-sari store ay pambansang negosyo sa Pilipinas.
Bakit sari-sari store naman yung naitayo ko sa TIP mga kanegosyo? Una, hindi ako marunong magluto. Baguhan ako sa mundo ng pagninegosyo. Kaya mabilis buksan yung sari-sari store. Yun na lang yung napili ko. Ang sari-sari store mga kanegosyo, walang focus in one. Kumbaga, ang daming, wala kang produktong ikaw yung kilala doon. Pati yung marketing mo magulo. Tapos may mga customer pampahamak. Maghahanap ngayon ng item. Pag nabili mo bukas, hindi naman bibilin. Matagal matitenga ngayon. So profit loss po sa'yo yun. Kapag matagal na tenga yung produkto sa loob ng tindahan mo. Kumbaga, alam mo rin dapat yan kung ano yung mga fast moving. Sa mga may-ari ng sari-sari store mga kanegosyo, hindi ko sinasabing isara nyo yan. Yes, kumikita po yan. Pero mag-isip pa rin po kayo ng negosyo na pwedeng i-scale up sa level 2. Halimbawa, may sari-sari store ka ngayon. Isipin nyo yung ice tube. Ang ice tube pwedeng applyan ng distribution model mga kanegosyo. Huwag mong isara yung sari-sari store mo. Pero mag-focus ka sa ice tube na pwedeng i-scale up sa level 2. Kasi doon yung tunay na kitaan ng pera. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo mga kanegosyo, focus in one, hanapin mo yung community ng mayaman na paglilingkuran mo, i-scale up sa level 2, at kailangan na natin gumawa ng original content kayo mga kanegosyo. Kasi yan na po yung labanan ngayon mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, kailangan yung 4 na yan mga kanegosyo, tandaan mo yan. Huwag nating bilang negosyante, huwag natin kalimutan na mag-pray kahit anong struggle pinagdadaan natin. Ingat tayong lahat. Peace.